Isang mapagpala at mabungang Martes ng hapon po sa mga minamahal na mga nakikinig sa salita ng Diyos. Ito po si Kuya Benji Puyat, ang makakasama ninyo na magbibigay ng pagninilay ngayong Martes ng hapong ito. Umpisahan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa buhay na binigay mo sa amin, sa pagkakataon na marinig ang iyong salita at tumugon dito. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na pagnilayan ang iyong salita. Pinapanalangin po namin na basbasan mo ng iyong mapagpagaling na kamay kaming mga may nararamdaman sa aming mga katawan. Pati na rin po yung mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan namin na may mga sakit at may dinaramdam din. Hinihiling din po namin na basbasan mo ang mga may pinagdadaanan sa kanilang mga relasyon. Sa asawa, mga anak, magulang, biyanan, kapitbahay, at lahat na hindi sila nagkakaunawaan. Turuan mo po kami kung papaano ka namin mapakikilala sa kanila. Basbasan mo din po ang mga walang trabaho at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa inyo at sa aming mga kapwa. Pati na rin po yung mga pagkukulang at mga kalabisan namin. Tulungan mo po kaming maintindihan at isabuhay ang salita mo, ang aming pag-uusapan ngayon. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa ngalan mo, Panginoong Jesus, na aming Panginoon. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hangin kahapunan. Our scripture reading for today comes from the Gospel of St. Luke, chapter 8, verses 19 to 21. Then his mother and his brothers came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. Puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak ay irog ko, inay. Uumpisahan ko ang pagninilay sa takeaway statement na ito. Kapag narinig natin ang imbitasyon ng Diyos sa isang relasyon, ano ang tutugon natin? Sabi ni Jesus, ang nanay at kaanak niya ay yung nakarinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Sa James chapter 1 verse 22, sabi ay, "Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Tuloy pa niya, "Faith without works is dead." So we have to act on what we hear. Kailangan pala ang works. Bilang Katoliko, minsan ko nang natanong na bakit kaya parang baliwala o hindi masyado binigyan ng importansya ni Jesus ang presensya ni Mama Mary sa tagpong ito. Kasi po tayo mga Katolikong Pilipino, malaki ang pagmamahal at respeto natin kay Mama Mary. Kasi tayo ay mga Asyano na very close ang relasyon sa ating mga nanay.
Kaya ganun na lang ang pagmamahal natin kay Inang Maria. Relate na relate tayo kung gaano kamahal ni Jesus ang nanay niya. Pero sa binasa natin, sabi ni Jesus, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." Ito po ba ay paglalapastangan ni Jesus sa nanay niya? O ini-invalidate ba niya ang ating pag-venerate kay Mama Mary? Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus dito sa sinabi niya? Una sa lahat po, alalahanin natin na si Jesus ay naging tao. Nagkatawang tao siya. So lahat ng nararamdaman nating mga tao ay naramdaman niya din. Isang anak na lalaki na hindi nag-asawa, so definitely meron siyang special na bond o pagmamahal sa kanyang nanay. Kami ngang may asawa na lalaki, iba pa din ang pagiging malapit namin sa mga nanay namin. Lalo na ang mga walang asawa gaya ng mga pari at gaya din ni Jesus. Sobra ang bond nila sa kanilang mga nanay. Isa pa po, si Jesus ay isang Hudyo na gaya nating mga Pilipino din ay malapit sa mga nanay. Dahil dito, inaasahan ng mga nakikinig sa kanya ng oras na yon na bibigyan niya ng special treatment ang nanay at pamilya niya nang dumating sila para makita nga siya. Pero sa sinabi ni Jesus ay pwedeng maging pamilya niya kahit na sino basta't nakapakinig sa salita ng Diyos at sinasabuhay ito. Ang pagiging nanay at kapatid, ibig sabihin dito, yung pamilya niya ay hindi nakabase sa pagiging kadugo o dahil lang sa blood relations. Isama na natin na hindi base ito sa dami ng yaman, kaalaman, narating sa buhay, katalinuhan, o posisyon. It depends on hearing the word and acting on it. Napaka-importante kasi sa isang Hudyo kapag blood relations ang pinag-uusapan. Importante sa kanila ang pagiging puro na ang tatay at nanay nila ay parehong Hudyo. Very particular sila doon. Ayaw nila ng intermarriage o makapag-asawa ang isang Hudyo sa isang hindi Hudyo o hindi purong Hudyo, lalo na mga Samaritano o yung mga Canaanites. At kapag hindi Hudyo o kahit isa sa magulang ay hindi purong Hudyo, ang tawag sa kanila at sa ating lahat ay mga hentil. Ganito kaimportante sa kanila ang heritage o ang pamilyang pinanggalingan. Lahat ng tao ay dumaan at nanggaling sa isang pamilya. Lahat tayo ay may magulang, meron tayong lolo at lola, meron tayong tsuhid at tiyahid, meron tayong lelong at lelang, and so on. At lahat ng pamilya ay may kanya-kanyang istorya sa buhay na pwedeng maging maganda o maaaring katakot-takot. Sa bawat pamilya, meron tayong mga tinitingala o mga hero figures. Pero meron ding mga bandido o hindi masyadong mababait o yung mga tinatawag nating makasalanan. At ang pamilya ni Jesus ay ganun din. Meron po doong Abraham, Isaac, Jacob, David at Jose na mabubuting tao at mataas ang tingin natin. Pero meron ding mga hentil, mga taong labas, mga hindi Hudyo na sina Tamar na nagkaanak sa kanyang biyanan, si Rahab na isang prostitute, mga Canaanites sila. Si Ruth naman ay isang Moabite. Si Bathsheba na ang asawa ay isang Hittite, kaya siya ay Hittite na din. Merong ding nambudol ng tatay at ng kapatid, si Jacob yun. Mga salbahing mga hari na sila Manase, Ahaziah, Jehoash at Amaziah. Jesus entered humanity in the messiness of a human family, and only Mary was sinless in his family. Bakit nga kaya na parang binabaliwala ni Jesus ang kanyang nanay sa tagpong ito?
Binigyan din ni Jesus na mas importante kesa sa blood relations ang pagdinig sa salita ng Diyos at sa pagsasabuhay dito. It is not about blood relations in having a relationship with Jesus. We need to hear the Word of God, and that Word of God is a person. His name is Jesus. Itong pakikinig ay isang desisyon. Desisyon na marinig ang imbitasyon ng Panginoon na makilala siya at pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Sa blood relations kasi, hindi kailangang magdesisyon. Hindi natin mapipili ang pamilya kung saan at papaano tayo papasok sa mundo. Ang isang Kristiyano ay binyagan na naniniwala sa banal na santatlo at naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. At syempre, isang disipulo tayo na nasunod kay Jesus. Walang pinapanganak na Kristiyano. Pero gaya ng karamihan sa atin, tayo ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. At naging disipulo dahil sa nakita nating halimbawa ng ating mga magulang, mga kamag-anak. At dahil dito, nagdesisyon tayo na sumunod kay Jesus. Papaano ba naririnig ang tinig niya sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo? Ingay ng materialismo, komersyalismo, relativismo, at kung ano-ano pang mga ismo na kasama na ang ikaw mismo na nakatago sa makabagong teknolohiya. Di ba, sinasabi ng mundo na dapat mga signature, mga damit, magarang kotse, mamahaling bling-bling, para magmukhang big time. Gumagawa lang ng demand ang mga iba't ibang brand manufacturers na yan at pinapapaniwala tayo na kapag gamit mo ang produkto nila, iba ka sa nakakarami. Isa pa, dapat updated ang mga gadget natin. Kaso, taon-taon naglalabas ng bagong modelo na talaga namang sinasadya nilang dahan-dahaning ilabas ang mga bagong features o improvements para bili tayo ng bili. Ang tawag doon ay controlled obsolescence. Ginagawa nilang obsolete yung mga una nilang nilabas. Marami pang ibang ingay, no? Ingay ng politika, ingay ng gyera sa Ukraine, ingay ng mga idealismo na sinusulong gaya ng mga woke. Sa gitna ba ng lahat ng ito, naririnig pa ba natin si Jesus, ang salita ng Diyos? Sino nga ba ang nakakarinig sa imbitasyon niya? Sila lang ba na mga pagod na hirap sa buhay dahil sa mga hindi magandang relasyon sa pamilya, sa asawa, sa manugang, sa biyanan? May mga mapang-abusong asawa, lalaki man o babae. Yung mga pagod na sa responsibilidad na pinapatok sa balikat ng tao. Yung pagpapaaral ng kapatid, ng pinsan, pamangkin, kapitbahay, kabarangay, at lahat na ng kamag-anak. Yung mga mapang-abusong mga boss. Yung mga nagugutom, yung mga may karamdaman, sila lang ba nakakarinig sa salita ng Diyos? Pero sana, hindi kinakailangan ang ganitong mga sitwasyon para marinig ang tinig ng Diyos. Sana ay sa ating kalakasan, sa ating karangyaan, sa ating karunungan ay madidig natin ang anyaya niya para ang may mga kakayanan, yung mga may kapasidad ay magamit na instrumento ni Jesus para madinig ng iba ang salita niya. Sabihin na natin na marami tayong nakarinig ng tinig ng Diyos. Sabi niya, we have to act on it. Ibig sabihin dito, kailangan nating isabuhay. We put it into practice. At ito ay isang mas malalim pa na desisyon sa marinig ang salita niya. Kasi madalas ang sinasabi ni Jesus ay salungat sa mga gusto nating mga tao. Gaya ng sa 10 utos. Hindi ba minsan kapag may mga gusto tayong puntahan, kagaya ng handaan, pasyalan, mall, sports, kunyari manonood tayo ng basketball, nahuhuli ang pagsisimba. Minsan sa madalas, hindi pa tayo maabot sa last mass. Hindi nakakapagdasal, lalo na kapag masaya
at may natanggap na biyaya o siguro mga nasagot na mga dasal natin, naaalala pa ba nating magpasalamat? Kasama po ako dito sa tinatanong kong to. Hindi lang po kayo, tayong lahat. Do we honor our parents? May respeto pa ba tayo kapag kausap sila, lalo na sa kanilang katandaan? Nakuha ba tayo ng mga maliliit na bagay sa ating trabaho? Mga ballpen, mga papel, mga basahan? At iba pang mga maliliit na bagay na walang paalam? Yung sinasabi na sexual purity, yung pagtingin na may pagnanasa. May mga lihim ba tayo na ang Diyos lang at saka tayo o nakakaalam? Yung mga pagsisinungaling, pag-aakusa ng mali o pagchichismis. Ito ang mga asal na dapat nating iwasan. Naririnig po natin ang salita ng Diyos tuwing tayo ay nagsisimba. At kapag nagbabasa tayo ng Biblia, paano naman yung acting on it? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ba ito yung mga dapat nating gawin? Ang tinig ng Diyos ay maririnig natin sa mga taong may mga pinagdadaanan, yung mga may problema, may mga pangangailangan, mga nagugutom, yung mga tinatawag ng mundo na makasalanan. Nakatago ang presensya ng Panginoon sa kanila. Pinadala sila ng Diyos para maisakatuparan natin yung sinasabi na act on it sa binasa natin. Sabi ni Jesus sa Matthew 25, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sa kanila pala may isasabuhay ang salita ng Diyos, ano? Ang dami pong lumalapit sa atin ng mga nangangailangan. Marami mga pulubi, mga taong grasa, mga bata na namamalimos, mga gutom at uhaw. Kung hindi pera, sana may maiambag tayo kahit biskwit o tinapay o kahit anong maibibigay natin na makakatulong sa kanila. Kailan tayo huling dumalaw sa kaibigan o kamag-anak na may sakit? Mga nakakulong, guilty man o hindi. Napakahirap po ng kanilang kalagayan na wala silang magawa dahil para silang nakatanikala kung saan sila naroon. Sana makapagbigay tayo ng pag-asa, mabigyan natin ng oras, madalaw sana natin yung mga kaibigan at kaanak natin na nasa ganitong kalagayan. It will take effort. It is a struggle to decide to follow Jesus. Following Jesus will build our character, our being Christians, being Christ-like, and show His face in our time today. It is now more than blood relations. It is a decision to hear the Word of God and put it into practice. Hindi natin mapipili ang mga kaanak natin, mga magulang natin, mga kapatid natin, yung mga tsuhin, tsahin, pinsan. Hindi natin sila mapipili, but we can choose to be His or Jesus. To follow the way, to believe, to hope, and to love. Isang karakter na nakaayon sa larawan at wangis ng ating Panginoon. Ang tema ng pakikinig sa salita at ang pagtungod dito ay makikita sa maraming pagkakataon sa Biblia. Tignan po natin yung ilan, no? Ilan lang naman po. Sa Matthew 13, Mark 4 at saka Luke 8, yung parable of the sower. Binibigyan ng importansya kung papaano tinatanggap ang salita ng Diyos. Yung mga hindi mabunga ay yung nahasik sa mabato, sa kalsada, sa matinik na lupa. Pero yung sa magandang lupa na hasik at nakapakinig sa salita ng Diyos ay magiging mabunga. Sa James chapter 1 verses 22 to 25, sinasabi po na, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo.
ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot na. Meron pa po sa 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Sabi po dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. At last na lang po, sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So dito po makikita natin na hindi lang pala dapat naririnig at nagsasabing si Jesus ang aking tagapagligtas. Dapat pala sinasabuhay, Dapat pala nakikita sa mga gawa natin ang ating paniniwala. Sa bagong tipan, si Inang Maria lang ang kauna-unahang tao na nakarinig ng tinig ng Diyos. Isang imbitasyon na maging ina ng anak ng Diyos. Ang pangalawang persona sa Santa Trinidad na nagkatawang tao sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod. She acted on it by saying yes to God's message through Angel Gabriel. She made a decision to do God's will. She cooperated with grace, saying, I am the handmaid of the Lord. May it be done unto me according to your word. At pansinin natin ang salutation ni Angel Gabriel kay Mama Mary. Ang sabi niya, Hail full of grace, the Lord is with you. Hindi lang niya narinig, puspos pala siya ng presensya ng Diyos, ng banal na Santatlo. Ando ng Ama na nagbigay ng mensahe sa pamamagitan ni Angel Gabriel. Nandun ang banal na Espiritu who will fill her up. At nasa kanya ang kaganapan, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. So, isa bang paglalapastangan ang sinabi ni Jesus na my mother and my brothers are those who heard the word of God and acted on it? O isa ba itong affirmation na kung paparaphrase ko, parang ganito sinabi ni Jesus gayahin nyo na nanay ko. Sumusunod siya, narinig niya at sumusunod siya. This is because she heard the word of God, pondered it in her heart, and acted on it. She was obedient just like Jesus, like mother, like son. Ito bang desisyon na ginawa ni Inang Maria ay madali? Guminhawa ba ang buhay niya nung tumugon siya? In human terms na ginhawa ang sinasabi ko dito yung a better life, free of difficulties, walang suffering and hardships. Ganun po ba? Tignan natin ang buhay ni Mama. 'Di ba? Muntik na siyang hiwalayan ni Tatay Jose dahil siya ay buntis kahit hindi pa sila nagsasama. Akala ni Tatay Jose nung una ay unfaithful si Mama. Pero dahil narinig din ni Jose ang tinig ng Diyos through Angel Gabriel, hindi niya tinuloy na hiwalayan si Mama. Joseph also heard the word of God and acted on it. Kung natuloy na hiniwalayan niya at nalaman ng ibang tao na buntis si Maria at hindi ito kay Jose, ang kaparusahan dito ay stoning to death. Papatayin nila si Mama. Naglakbay ng malayo si Mama Mary para tulungan ang pinsan na si Elizabeth na nahihirapan sa pagbubuntis. Di ba buntis din siya nun? Nung manganganak
na siya walang tumanggap sa kanilang mag-asawa at sa isang sabsaban lang siya nanganak. Isipin mo, yung hari ng mga hari, sa isang sabsaban lang pinanganak kasi walang tumanggap sa kanila. Yung bang kinakainan ng mga kabayo, ito yung sabsaban, no? Kinakainan ng kabayo, ng baka, at iba pang mga hayop. Tapos kinakailangan nila tumakas pa Ehipto dahil papatayin ni Herod si Jesus. Tapos po nawala si Jesus sa templo. Tayo po mga magulang na nandito, di ba? Very stressful yung ganong sitwasyon na hindi mo makita yung anak mo, nasa malayo ka na. Tradition says that Joseph died early. Sa context ng mga Hudyo, isa itong paghihirap kasi nawala yung nagpo-provide sa kanilang pamilya. Tapos yung pinaka sa lahat ng naranasan ni Inang Maria, nakita niya na pinahihirapan ng kanyang nag-iisang anak. Paakyat sa Kalbaryo hanggang sa ipako siya sa krus at mamatay. So, tanungin ko po kayo, madali ba ang buhay ng ating Inang Maria? Hindi, di ba? Pero bakit nga ba natin gustong pumasok at bakit po pinasok ni Inang Maria ang relasyon na to? We have to remember that our foundational relationship is our relationship with God. Balikan po natin nung naglikha ng sangkalahatan ng ating Panginoon. Nung nilikha ng Diyos ang sangkalahatan, huli niyang ginawa ang tao nung ika-6 na araw. At nung ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Ang araw ng pahinga ay relationship building. Nagpahinga ang Panginoon kasama ang kanyang mga nilikha, kasama si Adan. At kahit hanggang ngayon, no, yung araw ng pahinga natin, yung linggo, ang pagsisimba ay araw ng pahinga. Ito ay relationship building. Sabi ni God pagkatapos, it is not good for man to be alone. Pinatulog niya si Adan at ginawa niya si Eva. Galing sa tadyang ni Adan. Ang ibig sabihin po nito ay bago pa man magkaroon ng relasyon ang tao sa kapwa-tao, bago pa magkaroon ng Eva, ay may relasyon na si Adan sa Diyos. Magkasama silang nagpahinga. Inutusan ng Diyos si Adan ng pangalanan ang mga halaman sa Eden, pangalanan lahat ng hayop. Uulitin ko po, bago pa magkaroon ng ugnayan ang mga tao sa kapwa-tao, bago pa man ma-establish ang basic unity ng society na ang pamilya, ay naririnig na ni Adan ang salita ng Diyos at siya ay sumusunod dito. Bago pa man magkaroon ng blood relations, ay mas nauna ang hearing the word of God and acting on it. Nung kagagawa pa lang po ng tao. Tapos ay ginawa na ng Diyos si Eva. Ito na ang simula ng ugnayan ng tao sa tao na kung saan nagsimula ang blood relations. At dito, sa pagkakagawa kay Eva, nalaman ng tao na ang bokasyon niya sa buhay is to love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love others as yourself, as their expression of their love for God. Ang kinakailangang gawin natin at ang utos sa atin ay obedience. Kaso, nung kalaunan, naging disobedient ang mga una nating mga magulang. Kaya tayo dapat sumunod sa sinasabi ni Jesus na hear the word of God and act on it para makapasok ulit tayo sa isang relasyon sa Kanya na nawala dahil sa unang kasalanan. Sa Kanya tayo nagmula at sa Kanya din tayo babalik. May natural na paghahanap tayo na sa Diyos lamang natin matatagpuan. Ang love for God and neighbor ay ating nararanasan tuwing tayo ay natanggap ng sakramento ng Eucharistia. Tayo ay nagiging kaisa ni Kristo at nagiging kaisa natin ang kapwa mananampalataya sapagkat iisa ang laman at dugo na ating tinanggap. Iisa ang laman ng ating pagkatao. Nagiging malinaw ang love for God and love for neighbor tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na Eucharistia.
At ngayon ay iniimbita tayo ni Jesus to go back to the beginning, an invitation to be His own again. A relationship which is far greater important than blood relations, a bond with our Creator. Uulitin ko ang takeaway statement natin. Kapag narinig natin ang imbitasyon ng Diyos sa isang relasyon, ano ang tutugon natin? Sabi ni Jesus, ang nanay at kaanak niya ay yung nakarinig ng salita ng Diyos at nagsabuhay nito. Sa James chapter 1 verse 22, sabi ay, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Tuloy pa niya, faith without works is dead. So we have to act on what we hear. Kailangan pala yung works, ano? Meron po tayong 3 points for reflection. Number 1, lahat tayo ay iniimbitahan na makinig sa salita ng Diyos at isabuhay ito. Kahit ano pa ang pamilyang pinanggalingan natin, kahit makakasalanan pa ang pamilya natin, ano ang tugon natin sa imbitasyon ni Jesus na makinig sa salita niya? Number 2, sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, hinahanap ba natin ang tinig niya? Naririnig ba natin ang tinig na ito? Binibigyan ba natin ng oras na makinig? Papaano? Sa misa, sa mga mahal natin sa buhay, yung mga nangangailangan. At number 3, papaano natin sinasabuhay ang naririnig natin salita ng Diyos? Sa pagsunod ba sa 10 utos? Sa pagmamahal sa asawa? Sa pagmamahal sa mga anak? Nasunod ba tayo sa matuwid na mga pangaral ng ating magulang? Napapakilala ba natin si Jesus sa mga anak natin? At nakikita ba siya sa buhay natin? Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas, sa inyong bakas ilapag at iuwi sa tahanan kung dapat, sa piling ng iyong anak. Dito na po nagtatapos ngayong araw na to ang ating programang Reflections, Bringing Christ into Your Homes. Let us give glory, honor, and praise to the Triune God. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And let us ask Mama Mary's intercession, ang ating Inang Maria na nakarinig ng salita ng Diyos at tumugon dito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating pagninilay ngayong hapong ito. Magkikita-kita po ulit tayo. God bless you.